Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Maligayang pagdating sa ating bagong kabanata ng Noli Me Tangere, ang ikatlong kabanata, ang hapunan. Si Padre Sibila ay nasisiyahan. Masama naman ang loob ni Padre Damaso, kaya't sinikaran niya ang mga silyang nakahalang. Ang tenyente ay walang kibo at ang iba na may naguukol ng papuri sa handa ni Kapitang Tiago. Si Doña Victorina ay tumigil at lumingon nang matapakan ng tenyente ang kola ng kanyang bestida. Aba, kayo ba'y walang mata? Mayroon, ginang, at higit na malinaw kaysa inyong mga mata. Ako'y nawiwili lamang sa pagtingin sa pagkakulot ng inyong buhok. Ang tugon ng tenyente at saka lumayo. Ang dalawang pari ay sabay na tumungo sa kabisera at waring nagkahiyaan pa. Iya'y para sa iyo, Padre Damaso, ani Padre Sibila. Sa inyo po, Padre Sibila. Tugon ni Padre Damaso. Kayo po ang unang kakilala at kumpesor ng nasirang may bahay. At alang-alang din sa inyong gulang, katungkulan at kapangyarihan, kayo'y dapat pagbigyan, giit ni Padre Sibila. Hindi po naman katandaan, ngunit kayo ang kura sa bayan, ang wika ng Pansiskano na hindi bumibitiw sa silya. Kung inyong iniuutos ay susunod ako at umakmang uupo. Hindi ko iniuutos ang hadlang ng Pansiskano. Uupo na sana ang Dominiko, ngunit nagkatama ang tingin nila ng opisyal. Inalok niya ang opisyal gayong ang paniwala nila higit na mataas ang isang kusinerong uldog kaysa lalong mataas na puno ng pamahalaan. Ang tenyente ay tumanggi sapagkat mapapagitna siya sa dalawang pari. Hindi naalala ng dalawa ang nagandog ng piging. Don Santiago, kami iyong saluhan, ang alok ni Ibarra. Ngunit wala nang upuan. Huwag kayong tumindig, ani Kapitan Tiago. Ang handang ito'y pasasalamat sa Birhen dahil sa inyong pagdating. Ipinakuha ng kapitan ang tinola upang matikman ni Ibarra. Sa kasamaang palad, ang napatapat na pinggan kay Padre Damaso ay may lamang isang ulo at isang pangpak na lumulutang sa maraming sabaw at upo. Samantalang ang iba'y hita at pitso, lalong-lalo na si Ibarang nagkapalad na mapatama sa lamang loob. Sa sama ng loob ng Pansiskano ay ibinagsak ang kutsara at isinulong ang pinggan. Itinanong ni Laruha kay Ibarra kung ilang taon na siyang wala sa Pilipinas. Sa tugon ni Ibarang humigit kumulang sa 7 taong siya ay wala sa Pilipinas, sinabi ni Laruhang nakalimutan na niya marahil ang kanyang bayan. Maaring nalimutan ako ng aking bayan, ngunit sa lahat ng sandali naaalala ko siya, ang tugon ni Ibarra. Anong ibig ninyong sabihin? Ang tanong ng lalaking mapula ang buhok. Na ako po'y walang anumang balitang natatanggap mula sa Pilipinas. Ang katulad ko po'y isang dayuhang hindi nakakaalam kung kailan at paano namatay ang kanyang ama. Ang bulalas ng opisyal. Saan kayo naroon at hindi kayo tumelegrama? Ang tanong ng Donya. Nang kami ikasal, kami tumelegrama sa Espanya. Ako po'y nasa Alemanya at sa Polonyang sakop ng Russia nitong huling 2 taon. Natagpuan po ba ninyo ang isang Polako na taga-B, Varsovia, na nagngangalang Stadnetsky? Ang tanong ni Dr. Di Espadanya. Nakimikiming at namumula. Marahil po, ngunit hindi ko maalaala, ang tugon ni Ibarra. Siya hindi maaari pagkamalan ang dugtong ng doktor na lumakas ang loob, mapula ang kanyang buhok at masamang mga stila. Mahusay na palatandaan, ngunit sa ilang konsulado lamang nagamit ko ang wikang Kastila. Paano kayo nakikipag-usap kung gayon? Ang pangang tanong ni Doña Victorina. Ang wika po roon ay aking ginagamit, ginang.
Nagsasalita rin po ba kayo ng wikang Ingles? Ang tanong ng Dominiko na sanay sa Ingles Pidgin sapagkat nanirahan siya sa Hong Kong. Ako po'y nanirahan sa Inglaterra na ang tanging wikang ginagamit ay Ingles. Aling bansa sa Europa ang naiibigan ninyo? Ang tanong ng may mapulang buhok. Kahit ilang malayong bayan sa Europa, ngunit una sa lahat ang Espanya. Sa tanong nila Roa kung aling bansa ang katingi-tangi sa mamamayan, sa politika, sa pananampalataya at sa iba pang kalagayan, si Ibarra ay nag-isip at saka tumugon. Bago ako tumungo sa isang bayan ay pinag-aaralan ko muna ang kanyang kasaysayan at pagkatapos ay wala ng katangian ng bawat makita ko. Ngunit natiyak kong ang kasaganahan o kadaupan ng bayan ay nasasalig sa kanilang kalayaang taglay. Iyan lamang ang nakita mo? Sayang ang ginugol mong salapi kung yun lamang ang natutuhan mo, iya'y alam na ng lahat sa lahat ng bata sa paaralan. Ang pakutyang sabad ni Padre Damaso. Nangamba ang lahat na baka magkaroon ng basag ulo. Si Ibarra'y nagugumihanan, di niya malaman ang isasagot. Sa halip na sabihin, magtatapos na ang hapunan at kayo'y bundat na. Ay ganito ang kanyang sinabi. Mahaginoo, hindi dapat ipagtaka ang sinabi ng aming dating kurang. Ang sinabi niya'y, nagpapagunita sa aking kabataan. Salamat at binubuhay nila ang nakaraang panahong ipinagsalo nila ng aking ama sa aming maralitang hapag. Nakita ng Domenico na ang Fransiskano nanginig. Si Ibarra na may tumindig at nagsalita. Mga Ginoo, ipagpatawad ninyo ang aking pag-alis. Ako po'y lalakad bukas kaya't marami akong gawaing dapat tapusin. Tapos na ang mahalagang bahagi ng hapunan at sapagkat ako'y di gaano kong uminom ng alak, mga Ginoo, sa ikabubuti ng Espanya at Pilipinas. At tinungga niya ang alak na ang tanging kasabay ay ang tinyente. Si Ibarra ay pinigilan ni Kapitang Tiago sapagkat darating sa Maria Clara na sinundo ng kanyang tiya Isabel. Darating din ang bagong kura, si Ibarra ay nangakong pabalik kinabukasan at tuloy na umalis. Nakita na ninyo? Ang sabi ni Padre Damaso na may mapulang buhok. Sa may mapulang buhok. Iyan ang kasamaan ng pagpapaaral sa Europa. Nagiging mapagmataas, kailangang ipagbawal ng pamahalaan ang gayon. Nang gabing yaon sa pitak ng Estudios Coloniales ay isinulat ng binatang mapula ang buhok kung bakit ang isang pakpak at isang leeg ng manok ay naging saninang alitan sa isang salo-salo. Ang mayhanda ay walang kabuluhan sa isang piging at hindi dapat magpaaral ng Pilipino sa ibang lupain. Ni ito'y turuang bumasa. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Maligayang pagdating sa ating bagong kabanata ng Noli Me Tangere, ang ikatlong kabanata, ang hapunan. Si Padre Sibila ay nasisiyahan. Masama naman ang loob ni Padre Damaso, kaya't sinikaran niya ang mga silyang nakahalang. Ang tinyente ay walang kibo at ang iba na may nag-uukol ng papuri sa handa ni Kapitang Tiago. Si Doña Victorina ay tumigil at lumingon nang matapakan ng tinyente ang kola ng kanyang bestida. Aba, kayo ba'y walang mata? Mayroon ginang at higit na malinaw kaysa inyong mga mata. Ako'y nawiwili lamang sa pagtingin sa pagkakulot ng inyong buhok. Ang tugon ng tinyente at saka lumayo. Ang dalawang pari ay sabay na tumungo sa kabisera at waring nagkahiyaan pa. Iya'y para sa iyo, Padre Damaso, ani Padre Sibila. Sa inyo po, Padre Sibila. Tugon ni Padre Damaso. Kayo po ang unang kakilala at kumpesor ng nasirang may bahay. At alang-alang din sa inyong gulang, katungkulan at kapangyarihan, kayo'y dapat pagbigyan, giit ni Padre Sibila. Hindi po naman katandaan, ngunit kayo ang kura sa bayan, ang wika ng Fransiskano na hindi bumibitiw sa silya. Kung inyong iniuutos ay susunod ako at umakmang uupo.
Hindi ko iniuutos ang hadlang ng pansiskan. Hanggang dito na lamang ang ating talakayan o pagbabasa sa 3 kabanata. Sa isang masusing pag-aaral ni Aida M. Gimare, tinig ni Gurong Filipina at inihanda ni Gurong Filipina. Hanggang sa muli, huwag pong kalimutang mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang ang ating talakayan o pagbabasa sa 3 kabanata. Sa isang masusing pag-aaral ni Aida M. Gimare, tinig ni Gurong Filipina at inihanda ni Gurong Filipina. Hanggang sa muli, huwag pong kalimutang mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang ang ating talakayan o pagbabasa sa 3 kabanata. Sa isang masusing pag-aaral ni Aida M. Gimare, tinig ni Gurong Filipina at inihanda ni Gurong Filipina. Hanggang sa muli, huwag pong kalimutang mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang ang ating talakayan o pagbabasa sa 3 kabanata. Sa isang masusing pag-aaral ni Aida M. Gimare, tinig ni Gurong Filipina at inihanda ni Gurong Filipina. Hanggang sa muli, huwag pong kalimutang mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang ang ating talakayan o pagbabasa sa 3 kabanata. Sa isang masusing pag-aaral ni Aida M. Gimare, tinig ni Gurong Filipina at inihanda ni Gurong Filipina. Hanggang sa muli, huwag pong kalimutang mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang ang ating talakayan o pagbabasa sa 3 kabanata. Sa isang masusing pag-aaral ni Aida M. Gimare, tinig ni Gurong Filipina at inihanda ni Gurong Filipina. Hanggang sa muli, huwag pong kalimutang mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang ang ating talakayan o pagbabasa sa 3 kabanata. Sa isang masusing pag-aaral ni Aida M. Gimare, tinig ni Gurong Filipina at inihanda ni Gurong Filipina. Hanggang sa muli, huwag pong kalimutang mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang ang ating talakayan o pagbabasa sa 3 kabanata. Sa isang masusing pag-aaral ni Aida M. Gimare, tinig ni Gurong Filipina at inihanda ni Gurong Filipina. Hanggang sa muli, huwag pong kalimutang mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang ang ating talakayan o